Feeding time. Ang daming mga palalaki. Ito, pwede na pangkatay ito. Yung apat na pinakawalan ni Mahal kahapon, yung bibi, ayun malakas na sila eh. Kinulong niya yung bagong pisang mga manok naman. Andito. Siyam daw. 10 ito eh, nabugok yung isa. Yan, nililimliman pa. Nakita ko nga pala yung mga kamuting kahoy na tinanim ko dati dito. Itong pinto pala dito, nilipat ko. Dati doon yan, sa may sinayos ko yung bakod dito. Yung kamote natin, nadali. Yun nangyari kasi dito, nagpataba si kuya, nag-abono. Maganda yung panahon eh. Tapos biglang umambon. Di ang nangyari, dumikit yung abono dun sa dahon. Tapos biglang uminit naman. Kaya yun, nasunog yung dahon. Buti nakaka-recover na naman eh. Ayan tingnan nyo. Ayan daming na mga nasunog. Yan, dito marami. Ewan ko kung sana naman. Ewan ko kung makaka-recover pa ito. Yung iba naka-recover na eh. Ito medyo grabe ito Yan talagang nalanta. Ano kasi yung pinabili niya, yung ammonium, yung 2100. Ano yun, pino yun. Kaya kapag hinagis mo, talagang sinasalo ng mga dahon. Hindi ka mukha ng urya. Yung urya kasi, yung butil niya bilog. Kaya pagka hinagis mo yun, hindi siya masasalo ng dahon. Dumidiretso sa lupa kasi gumugulong yun eh. Pero yung ammonium, talagang, lalo na pagka medyo ganyan, yung medyo mamasa-masa yung talagang didikit dyan. Tapos umambon nga nun, mas lalong dumikit. Tapos biglang tumirik yung araw, kaya doon nasunog. Buti ka mo nung gabi umulan, medyo nahugasan, kaso huli na eh, sunog na yan. Ay, laki na pa naman ang puhunan namin dito. Dun sa ipot lang ng manok dito, na 6,000 na ako eh. Pero yun doon, ayos pa naman yung bandaron. Hindi na niya gaanong inabunuhan kasi yung bandaron dahil maganda na. Yung medyo mahihina lang. Kaso halos mga siguro yung na-damage, nasa 80%. Ito na yung kamuting kahoy. Yung tingnan nyo, ang ganda. Pagka tumaas to, di may bakod na tayo dito. Ayan ganda ng tubo. Gusto ko nga rin abunuuhin eh. Tapos dito nagtanim ako ng mga malunggay. Mahaba na naman yung dito talahib. Kailan ko lang gingrass cutter to. Tumutubo na yung aking siniguelas. Nilipat ko yun eh. Tatanggalin ko na yun dun sa loob. Ito yung mga tinanim kong mga malunggay. Malakas mamunga to eh. Yan, tumutubo na rin may supang dami yan. Yan may supang na. Gandun, pati yung sa may tabi na. Pati ako. Mahaba na naman yung damo ron. Kaya grass cutter ulit to. Nabisi na.
Usog na yung mga project. Yung mga tinanim kong mga saging ngayon. Yung isa natumba. Nalusaw, ayan o. Hinabot ng tubig. Yan, may mga kamuting kahoy din akong tinusok dito. Ayan, bahala na kung sino yung tutubo dyan. Ayan, para mabakuran. Makakapal na itong ano ko. Kawayan ko dito. Ito yung namisa kahapon. Ayan, na ito yung bugok. Nabugok. Nagandas na talagang maglimlim pagka dayami yung sapin. Ano tating metong ebon kayo eh? 2, 4, 6, 8, 9. Bagong nangingitlog dito. Ba yung mga ebon kayo eh? Ito dapat maayos para nilagyan ko pa nga ng ipa sa ilalim to eh, yan o. Ang ganda talagang mamisa pagka dayami tsaka ipa. Tingnan nyo, isa lang yung nabugok. Tignan ko muna si Tata Ren eh. Tignan ko kung natapos niya yung pag-install ng tiles dun. Pagka natapos na, pa-install ko na yung yung kitchen sink. Managi, uwi na. Pogi na lang ang matibay oh. Meron nga po pala akong FB page na papa-follow sa inyo. Yan ginawa ng aking anak. Paki-follow na lang po yung page na ito. Yan mag-post yung anak ko ng mga project natin. Siya po yung aking admin. Siyang gumawa ng channel na yan. Yung anak ko na business management. Si Bunso. Boy, ang daming itlog. Ha? Pinagsama na lang pala ni Mahal. Ang nangingitlog dito yung ito. Yung puti na to tsaka yung itim na yon. Laki, maganda yung itim na yan, oh. Laki. Laki ng itlog. Pero ano pa lang yan? Dumalaga lang yan. Ito, may nangitlog, dalawa, kinuha ni Mahal. Dito meron na naman. Oh, yan oh. 5 na. Ayun, sunod na nahinog ito oh. Mahinog na rin to. Sirahan na rin. Ay, natanggal. Sirahan oh. Kadtarin mo, pakain mo na lang sa bibe. Wala, naapektuhan din dun sa mga sa in-spray ko. Ayan oh. Buti maliit lang. Ito pa yung isa, yung kahapon. Kinuha ko na rin dun. Sira na rin. Tara, kita naman natin si Tata Ren. Tapos may bibili rin pala ako na ilang pirasong mga materialis pa. Ano lang naman, tox. Tsaka yung pang screw natin dun sa mga kabit.
si Tata Rene. Matapos na yata kahapon. Ciao po. Natapos na nga. Gripo na lang, wala pa. So ayan, bali ito yung sinasabi ko na in-offset ko. Yung tambol na to. Tapos ito yung drain. Ayan o, laki ng diferensya. Tambok dun sa sulok. Dito na sa bahay. Di na dumating si Apo rin eh. Natapos niya kasi kahapon. Papalagay ko sana yung mga fittings ng lababo. Yung drain, yung pit trap. Di dumating eh. Pagkatapos sana niya dun, papupuntahin ko dito para kahit pa paano tulong-tulong siya dito sa paggawa ng cabinet. Di naman dumating. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Tutuloy-tuloy ang trabaho. Ito na yung mga shelves. Ayan. Bali adjustable yan. May shelf support yan na yan. Ito naman yung lagyan natin. Sana yung jig ko. Meron na akong jig na pambutas para dyan. Ito. Buti nakita ko, kala ko naitapon na eh. Pagka inilapat na ganyan, yan, butas ka lang ng butas dyan. Yan na yung susundin. Okay, ayos na. Na-prepare ko na lahat yung mga pinto. Yan o, dami. 12 bali. Kasi, ano yun eh. Ito, tama. 6 na pares. So, liliston muna. Liston na naman.
Okay, ayos na. Pwede nating i-install yung mga pinto. Niliya ko na rin para smooth. Ito na yung mga hinges. So bali dalawang klase pala yung hinges na gagamitin natin. So yun dito kapag mga dulo, bawa ito number 1 ang gagamit na dito o yung full overlay. Kita ko muna. Yan. Yan, ito bali. Ito kasi yan. Yan, ito bali full overlay yan. Nakapantay siya dito. Pagka yung number 2, yung half overlay, hanggang kalahati lang nito. Yan, kalahati nitong partition na to. Dito sa gitna. Yan, hanggang dyan lang siya. Kaya pagka dito, pero kung double ito, kung double itong board natin na to, number 1 ang gagamitin natin. Parehong number 1. Pero pagka ganito, na single lang, number 2. O yung half overlay. So dalawang klase tayo ito. Mga number 2 to. Half overlay. Bali 6 na pares yan. Tapos ito yung full overlay na number 1. Putas muna natin. Nasaan na kaya yung aking bit? Yun. Ito. Forstner bit. Ito yung pambutas dun sa mga ano. Dalawa to eh. Nasaan kaya yung isa? Baka mapurol na yung isa eh. Para may reserva. Mape. As usual, makalat pa rin tong aking bodega. Yan o, bodega talaga. Hindi ko makita yung isa. Forstner bit, nasan ka na? Nakita niyo ba? Pagka di hinahanap yan, makikita rin. Patay, wala na naman yung bit ko. Ay, yung jig. May jig ako dito na pangbutas dyan eh. Pero hindi na susukat. Saan na kaya? Ay, tapon yata. Ito pala. Yan, sakto na to. Pagka yan, install na tayo ng mga pinto. Basic.
simpleng jig na naman akong ginawa ito para diretso na yung butas ng mga handle. Madali lang. Madali lang gamitin naman to. Pagka inilapat dito, yun na yung butas. Yun. Pwede pa ganyan. Pwede dito sa loob. Yan, papantay lang dun sa baba. Tapos ibubutas na. Makapaglagay na ako ng 5. Yung ibang mga handle wala sa ayos. Malalaki yung mga screw. Ayan magkaiba yung screw. Buti yung 5 na to sakto. Magkaiba yung screw nila. Malalaki, ayaw pumasok talaga kahit anong gawin ko. Babalik ko bukas. Ang bihira. Layo pa naman sa BDL ko pa binili yun. Yan, binalot ko ulit. Wala, ayaw talagang pumasok. Tapos na sana. Ang bihira. Ay, nako. Yan o, ginabi na naman. Ay, nako. $545. Ito kasi install ko na itong mga natapos ko na to para hindi masikip dito. Ihuli ko na yung handle. Papapalit ko muna yung mga reject. Nakapagtabas na rin ako ng ano kanina, yung para dun sa drawer, yung pinaka frame ng drawer, yung pinaka ano nya, pinaka cabinet. Lamok. Okay, bukas pa muli. Bye bye, good night.